Pambubudol na naman ba ito? Yan po ang katanungan po ng karamihan matapos po malaman na hindi pa naibalik ang 60 billion peto-teto-tet sa PhilHealth. Kasi nakaraan po, ang sabi ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na ibabalik daw. Ito, ang sabi niya. Ano na yun nung kinuha ng Department of Finance yung 60 billion na pera ng PhilHealth na hindi naman nagagamit ay dinalang sa national government. Kahit anong paliwanag na ibigay namin, kahit na anong pakita natin na dumadami ang serbisyo na kinakover ng PhilHealth, may pangamba pa rin ng tao na baka mabawasan yung mga services. Dinagdagan na natin. Pero siyempre, hindi mo maiwasan yan. Iba yung usapan ito. We're talking about life and death issues here for people. So you cannot claim them na may pangamba sila na baka sa pagkuha ng 60 billion na dinala nga sa national government ay baka mabawasan ang services. Kahit na napatunayan na namin na hindi mababawasan ang services, siyempre nandun pa rin ang pagkuha. So I'm happy to be able to announce yung 60 billion na yan, ibabalik na natin sa PhilHealth. Hindi naman para sa... Talaga ba? Ibabalik ang 60 billion pondo ng PhilHealth? Teka, 60 billion lang ba yun? Pero sa update po, dito sa balita, mahigit isang buwan na mula nang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibalik sa PhilHealth ang 60 billion pondo, hindi pa rin umano ito na ibabalik hanggang sa ngayon. Anyari? Ito ang ibinunyag ng health reform advocate na si Dr. Tony Lechon sa panayam sa At the Forefront ng Bilyonaryo News Channel. Ayon sa kanya, mismong mga tauhan ng PhilHealth ang nagsabing wala pa silang malinaw na detalye kung paano isasauli ang pondo. Ako, nasaan na kaya yun? Matatandaang ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. noong September 20, isang buwan na, ang pagbabalik ng sobrang pondo mula sa mga subsidiya sa ibinigay ng gobyerno sa PhilHealth upang mapalawak ang serbisyong pangkalusugan sa bansa. O di ba, hababa ng paliwanag ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos kung bakit isauli. Siyempre, marami pong nag-react dyan. Bakit kailangan kunin yung budget na yan? Sobra daw, di ba? Sobra, mas maraming kailangang serbisyo. Lalo na yung mga miyembro dyan sa PhilHealth. Puna pa ni Lechon, dapat sana ay personal na minomonitor ng Department of Finance at Department of Health ang proseso ng turnover upang maipakita ang transparency at good faith ng administrasyon. Nako, ano kaya ang magiging reaksyon ng taong bayan dyan? Lalo na yung buwan-buwan nagbabayad dyan sa PhilHealth na yan. May mga empleyado, ako naranasan ko rin. Ayaw at sa gusto natin, pagdating sa sahod bilang empleyado, automatic kaltas na. Ang laki ng ikinaltas nila. Pero ang ibinawas, pag kailangan mo, magkano lang? May sobra-sobra palang pondo. Dapat naman medyo taas-taasan naman yung ibabawas sa bill po ng mga pasyente. Wala, diskarte nila yan. Tungkol po sa 60 billion peto-teto-tet na yan, marami pong nadismaya. At hindi lang yan. Iisipin po ng karamihan na baka yung sinabi ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ay pambubudo lang. Baka naman seryoso ang ating mahal na Pangulo na gusto niyang ibalik. Yun nga lang, bakit itong mga... Parang hindi sila takot sa Pangulo, no? Ibang-ibang dati, kay dating Pangulong Duterte, pag nagsalita yan, nanginginig sila. Kailangan sundin agad yan. Kasi talagang masasampulan. O ayon dito kay Hannah Beles, budol talaga. Naku, hindi po natin maiwasan na yan po ang isipin ng karamihan. Kasi marami pong mga sinasabi po. Si Dunyor, sa SONA, maraming sinasabi. Pero iba naman sa realidad. O kagaya ngayon, ang haba ng paliwanag niya, pero wala pa rin pala. Wala update. Sabi ni Aldrin Cubs Vlog, budol lang yun, naniniwala naman kayo. Sabi ni Dennis Paner Pamudulan, antay-antay daw at uutang pa yan sa ibang bansa. Sabi ni Joseph Marquez, puro utos lang, walang sumusunod, kawawa ang taong bayan. Yun nga ang napapansin ko. Kahit sabihin natin, oo, sige, tutulungan po natin tong mga loyalista na kampihan din natin sila, subukan natin kasi nahihirapan na sila. Subukan natin kampihan sila na talagang seryoso ang ating Pangulo na ibalik yan. Pero bakit hindi siya sinusunod? Pag hindi siya sinusunod, may gagawin ba siya o wala? Hayaan na lang ba niya na ganyan na magagalit na naman ang taong bayan at mag-isip na naman kung saan napunta ang 60 billion peto-teto-tet na yan? Sabi ni Coke Evangelista,
Bakit 60 bilang? Dapat 85 billion plus ang kinuha. 85 billion plus ba ang kinuha? O di ba may nagtanong na kung magkano? Magkano talaga ang kinuha sa PhilHealth? Tapos 60 billion. Okay lang naman, kahit 60 billion, okay na tayo doon. Yun nga lang, sana totoo naman. Naku po, update tayo dyan, baka magkalimutan ha. Pera na naman, grabe ngayon, ang daming pera naglabasan. Mayaman talaga ang Pilipinas. Yun nga lang, ang nakikinabang, di umano, yung mga buhaya dyan. Sana may managot naman. Hanggang dito na lang, thank you.